Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Araw ng Miyerkules, araw ng pagdedebosyon sa mahal na Birhen na tinatawag nating Ina ng Laging Saklolo. At sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayon, kasama natin ang mga nagnanais na maging miyembro o kasapi ng samahan na itatalaga natin sa mahal na Birhen, Ina ng Laging Saklolo. Ito ang magandang naging bunga ng pagdalaw ng mapaghimalang larawan ng Ina ng Laging Saklolo dito sa ating lugar noong nakaraang buwan. Itatatag natin ngayon at pasisimulan natin ang samahang nakatalaga sa mapaghimalang larawan na ito ng Ina ng Laging Saklolo. Ilan sa kanila ay mga ina ng mga bumubuo ng ating Ministry for Children Choir. Ilan sa kanila ay mga ina ng mga aktibong miyembro ng ating Parish Youth Ministry. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanila sa kanilang pagtugon sa paanyaya upang maging kasapi ng samahang ito. Malinaw na kapag tungkol sa ating inang si Maria, tayo ay nagiging mapagbigay at tayo ay naglalaan ng sarili, ng oras, ng panahon. Katulad na lamang ng ating narinig sa ating mabuting balita ngayon, malinaw na sinasabi ng ating Panginoon, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana." Itong pagsasalarawan na ito ng ating Panginoon sa relasyon sa pagitan niya at ng kanyang mga minamahal na bayan ay napakaganda. Napakasimpleng intindihin. Kapag ang puno ng ubas na maraming sanga ay talagang masasabi nating may magandang pagtubo, ito ay mamumunga ng marami. At may pagkakataon na kung gusto talagang mamunga pa ng mas maganda at mas marami, pinuputulan, binabawasan yung sanga. Lalo na yung mga sanga na hindi naman namumunga. Inaalis na lang siya doon sa puno para mas magkaroon ng pagkakataon ng ibang sanga na mamunga. At kapag yung mga sanga ay namumunga, may pagkakataon ito ay pinuputol para mas mamunga ng marami. Ganyan ang pagsasalarawan ng ating Panginoon sa relasyon niya sa kanyang mga minamahal na mga tagasunod. At sabi niya, "Ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga, upang kayo ay manatiling buhay at mamunga ng sagana. Kinakailangan kayo'y nakaugnay sa akin. Hiwalay sa akin, kayo'y mamamatay. At dahil namatay, itatapon at susunugin, sapagkat wala ng silbi, wala ng gamit. Manatili kayo sa akin," sabi ng ating Panginoon. "Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana." Kaya mga kapatid, intindihin nating mabuti itong napakagandang pagsasalarawan na ito na ginawa ng ating Panginoon. Sikapin natin na palaging nakaugnay sa ating Panginoon na siyang puno ng ubas. Iwasan natin yung paggawa ng kung ano yung sariling gusto na hindi naaayon sa kagustuhan
ng ating Panginoon. Sikapin natin na gawin ang kung ano ang naaayon sa kanyang kagustuhan at sa ganoong paraan tayo ay mananagana. Pero merong magandang dapat bigyang diin sa ating ebanghelyo. May pagkakataon na ang sanga ay pinuputulan, tinitrim, binabawasan upang mas mamunga ng marami. May pagkakataon sa buhay natin bilang mga lingkod na tayo ay para bang binibigyan ng Diyos ng iba't ibang uri ng pagsubok. May mga pagkakataon na tayo ay para bang dinidisiplina. Iyan ay hindi dahil sa tayo ay makasalanan, hindi dahil sa tayo ay pinaparusahan, kundi dahil sa tayo ay ninanais ng ating Panginoon na mas mamunga ng marami. Hindi tayo dapat makontento sa kung ano ang mayroon tayo ngayon. Kinakailangan tayo ay magsikap na mas lumago sa ating pananampalataya, mas mamunga ng maraming mabuting gawa upang sa harapan ng Diyos tayo ay maging karapat-dapat. Kaya malinaw ang mensahe ng ating Panginoon. Siya ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. Manatili tayong nakaugnay sa Kanya upang patuloy tayong magkaroon ng buhay at mamunga ng sagana. Amen.